Samantala, kumbinsido naman si Pangulong Marcos Jr. na walang magiging epekto sa ekonomiya ng Pilipinas sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, anya, abala ang punong ehekutibo sa pangangalap ng mga investment o pamumuhunan na posibleng magbibigay trabaho sa mas maraming mga Pilipino. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, sa harap ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na malala na ang sitwasyon ng Pilipinas, tuloy-tuloy naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangangalap ng investment para sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Idiniin din ng Pangulo na walang magiging epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang impeachment laban kay VP Sara. I doubt it very much. Hindi naman siguro. Wala akong nakikita magiging effect na gano'n. Yan ang kumpiyansang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kung handa ang gobyerno sa posibleng economic impact ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sakaling ituloy ito ng Senado. Dagdag pa ng Pangulo. Basta't patuloy yung ang ating pinaplano, ating mga strategy tungkol sa investment, tungkol sa mga bagong structural changes na lagi kong pinag-uusapan. But yun lang naman ang tinitignan ng investor. So I don't think it will have any effect. Patunay nito ang pagpasok ng 7 billion pesos na investment ng Mitsubishi Motors Corporation sa bansa. Nitong Huwebes ay malugod na tinanggap sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si MMC President and CEO Takao Kato. Ang nasabing investment ay inaasahang lilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Nag-courtesy call din kay PBBM ngayong araw si United Arab Emirates Minister of Investment, His Excellency Mohammed bin Hassan Al-Swadi. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. Pero sa press conference ni Vice President Sara Duterte, isang araw pagkatapos ang press conference ni PBBM, ay inihayag nito ang umano'y malalang sitwasyon ng Pilipinas. Binanggit nito ang patuloy na mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo, gayon din ang pag-alis sa Pilipinas ng maraming Pilipino upang makipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala anyang makitang pag-asa at oportunidad dito. So malala. Sobrang malala dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi. Alex, hindi na nagkomento si PBBM sa God Save the Philippines statement ni VP Sara pagkatapos niya nga dumalo dito sa 123rd founding anniversary ng Bureau of Customs kung saan ay pinagmalaki ng ahensya ang mahigit 931 billion pesos na revenue collection sa taong 2024 na pinakamataas sa loob ng 123-year history ng ahensya. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin dyan sa Malacanang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.